Kung mayroon mang tumututol sa banal na pag-iisang dibdib na ito, magsalita na siya ngayon o manahimik magpakailanman. Ang mga salita ng pari ay parang isang matamis na musika sa pandinig ni Marco Buenavista. Ito na. Ito na ang sandaling hinintay niya sa loob ng 6 na taon. Ang hudyat para sa kanyang pinakahihintay na paghihiganti. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig para sabihin ang mga salitang wawasak kay Isabela, isang malakas na kalabog ang gumambala sa solemn na katahimikan ng simbahan. Bumukas ang malaking pinto sa likuran. At mula roon, isang tinig ng bata ang sumigaw, malinaw at matapang. Huwag niyo pong pakasalan ang mommy namin. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa daan-daang bisita. Lahat ng mga ulo na kanina nakatuon sa altar ay sabay-sabay na lumingon sa pinanggalingan ng ingay. Lahat maliban kay Marco. Nanatili siyang nakatitig kay Bella. Hindi ito kasama sa plano. Ang plano ay perpekto. Isang kasal na enggrande sa pinakamahal na resort sa Tagaytay na may tanawin ng Bulkang Taal. Daan-daang bisita mula sa alta sosyedad. At sa gitna ng lahat, si Isabela Bella Reyes, ang babaeng dumurog sa puso niya 6 na taon na ang nakalipas, na ngayon ay nakatayo sa harap niya, sa isang simpleng damit pangkasal na sadyang pinili niya para magmukha itong pulubi sa sarili niyang kasal. Ang plano ay hayaan siyang maglakad patungo sa altar, hayaan siyang umasa, hayaan siyang maniwala na sa wakas ay mapapatawad na siya. At sa huling sandali, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa Pilipinas, sasabihin ni Marco ang 2 salita, hindi ako pumapayag. Iyon sana ang pinakamatamis na paghihiganti. Ang makita ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Bella, tulad ng pagguho ng mundo niya noong iwan siya nito na parang basurang walang halaga. Pero hindi ito ang nangyayari. Dahan-dahan, napilitan siyang lumingon. At ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. 3 batang lalaki. Magkakamukha. Nakasuot ng magkakaparehong puting polo at khaki shorts. Nakatayo sila sa gitna ng pasilyo, nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi. Hindi sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Bella. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa dibdib ni Marco. Ang mga mata ang hugis ng panga ang itim na buhok na may kaparehong kislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Para siyang nakatingin sa salamin. Sa 3 maliliit na bersyon ng sarili niya. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang paghihiganti na pinakaiingatan niya sa kanyang dibdib sa loob ng 6 na taon ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Isang nakakabinging pagkalito. Sino ang mga batang ito? Napatingin siya kay Bella. Namumutla ito, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nanginginig ang mga labi nito na para bang may gusto itong sabihin, ngunit walang tinig na lumalabas. Nakita ni Marco ang purong pagkasindak sa mukha nito. Anong nangyayari? Bulong ni Katrina Leviste, ang kanyang pinagkakatiwalaang vice president, mula sa kanyang tabi. Sino ang mga iyan? Security. Ngunit hindi kumilos si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa 3 bata, na ngayon ay dahan-dahang naglalakad palapit sa altar. Bawat hakbang nila ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lumalakas, parang isang kuyog ng mga bubuyog. Nararamdaman ni Marco ang daan-daang pares ng mata na nakatutok sa kanya, puno ng pag-uusisa, ng panghusga. Ang kahihiyang inilaan niya para kay Bella ay bumabalik sa kanya ngayon, 100 beses na mas matindi. Huminto ang 3 bata ilang talampakan mula sa altar. Tumingala sila sa kanya, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at determinasyon. Ang isa sa kanila, ang pinakamatapang na siyang sumigaw kanina, ay muling nagsalita. Sir, sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Please po. Mommy lang po namin siya. Mommy. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang kidlat. Napilitan siyang gumalaw. Hindi niya pinansin ang kamay ni Katrina na humawak sa braso niya. Hindi niya pinansin ang nag-aalalang mukha ng pari. Bumaba siya sa isang baitang ng altar. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na Italyano ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan. Lumuhod siya sa harap ng mga bata. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng isang Marco Buenavista. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya ang bilyonaryong si. Isa lamang siyang lalaking nalulunod sa isang dagat ng mga tanong. Pinagmasdan niya ang mukha ng bawat isa.
Magkakamukha sila, ngunit may kaunting pagkakaiba. Ang isa ay may matapang na mga mata, tulad niya. Ang isa ay may mas mahinahong hitsura na nagpapaalala sa kanya kay Bella. At ang pangatlo ay nakayuko, mahiyain. Ang puso niya, na matagal nang naging bato, ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Tumayo siya at hinarap si Bella. Ang buong mundo ay naglaho. Ang mga bisita, ang simbahan, maging ang mga bata. Tanging silang dalawa na lang ang natira. Naglakad siya palapit dito, bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang isang butil ng luha na gumulong sa pisngi nito. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang amoy ng bulaklak sa buhok nito ay pareho pa rin. Ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay ay nakatitig sa kanya ngayon, puno ng takot at pagsusumamo. Ang galit na inipon niya sa loob ng napakaraming taon ay parang bulang biglang naglaho. Nawala ang plano. Nawala ang paghihiganti. Ang natira na lamang ay isang malalim at nakalulunod na tanong. 6 na taon, bulong niya, halos hindi marinig. Ang boses niya ay basag, hindi niya makilala. 6 na taon, Bella. Nakita niya itong napapikit, na parabang ang bawat salita niya ay isang latigo na humahampas dito. Hindi niya na napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo dito. Ibinaba niya ang kanyang boses, isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa, isang bulong na puno ng 6 na taon ng sakit at pagkalito. Bella, ano nang ibig sabihin ito? Hindi ito sumagot. Ibinaling nito ang tingin sa 3 bata na ngayon ay nakatingin sa kanila, mga mata ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. Isang patak pa ng luha ang dumaloy mula sa mata nito, isang tahimik na pag-amin na mas malakas pa sa anumang salita. At sa sandaling iyon, alam na ni Marco ang sagot. Ang katotohanang mas masakit pa sa pag-iwan nito sa kanya. Ang katotohanang wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang kasal na ito ay hindi na para sa paghihiganti. Ito na ngayon ang simula ng isang bangungot na higit pa sa kanyang inaakala. Ang dagundong ng mga bulungan ay parang isang alon na unti-unting lumalamon sa buong simbahan. Para kay Isabela Reyes, ang bawat isang bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang bala. Hindi dapat ganito. Ang plano niya ay simple, kahit desperado. Hahayaan niyang matapos ang seremonya. Pagkatapos, sa reception, sa isang pribadong pagkakataon, kakausapin niya si Marco. Ilalayo niya ito sa lahat, at doon niya sasabihin ang lahat. Doon niya ipapakilala ang 3 batang lalaki na naghihintay sa labas kasama ang kanyang pinsan. Iyon ang plano. Isang tahimik na pag-amin, hindi isang pampublikong eskandalo. Ngunit ang mga bata, sa kanilang inosenteng pagmamahal, ay sinira ang plano. Ang kanilang takot na tuluyan na silang mawalan ng ina ay mas nanaig kaysa sa anumang tagubilin na ibinigay niya. Mommy, Ang mahinang boses ni Miggy ang nagpabalik kay Bella sa kasalukuyan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang 3 anghel. Sa isang iglap, nawala ang kahihiyan, nawala ang mga mapanuring mata ng mga bisita. Ang tanging mahalaga ay ang mga anak niya. Halikayo, mga anak, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Hinawakan niya ang maliliit nilang mga kamay. Kailangan nilang makaalis dito. Agad. Isang landas ang tila himalang nabuksan sa gitna ng mga nagkakagulong bisita. Ang mga security guard na nakapalibot sa simbahan, na kanina'y tila mga estatwa, ay kumilos na, lumilikha ng harang sa pagitan nila at ng mga usisero. Utos ni Marco, sigurado siya. Kahit sa gitna ng kanyang pagkalito, ang kapangyarihan ni Marco Buenavista ay hindi maikakaila. Itinulak niya ang isang pinto sa gilid at dinala ang kanyang mga anak sa isang silid na pinalamutyan ng puting bulaklak at seda. Ang bridal room. Ang silid na dapat sana'y maging saksi sa kanyang tagumpay, ay naging kulungan niya ngayon. Mommy, galit po ba yung lalaki? Tanong ni Jamie, ang pinakamahiyain sa 3, habang kumakapit sa kanyang palda. Yumuko si Bella at niyakap silang 3. Hindi, anak. Hindi siya galit. Nagulat lang siya. Isang pagsisinungaling. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Marco. Isang galit na pinalamutya ng sakit at pagtataksil. Bumukas ang pinto. Si Marco. Tumayo siya, itinago ang mga anak sa kanyang likuran. Ang mamahalin nitong tuksedo ay bahagyang gusot, isang patunay ng kaguluhan sa kanyang isipan.
Ang mga mata niya ay parang nagliliyab na baga, nakatutok sa kanya. Sino sila, Bella? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Nanuyo ang lalamunan ni Bella. Marco T. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sigaw niya, at napaurong ang mga bata sa likod niya. Sumagot ka. Sino sila? Mga anak ko sila, sagot ni Bella, ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Humakbang si Marco palapit, ang tingin ay hindi natitinag. Mga anak mo? O mga anak natin? Napapikit si Bella. Ang katahimikan niya ang naging sagot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. 6 na taon, Bella. 6 na taon mo silang itinago sa akin. 6 na taon mo akong pinaniwalang wala akong kwenta, na iniwan mo ako dahil isa lang akong hamak na mahirap. Pero ang totoo, may tinatago ka pala. Hindi mo maiintindihan, pakiusap ni Bella, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang ipaintindi mo sa akin, sigaw niya muli. Bakit ngayon lang? Bakit kung kailan may pangalan na ako? Kung kailan mayaman na ako? Pera ba, Bella? Pera ba ang habol mo? Ang akusasyon ay isang sampal na hindi niya nakita. Hindi. Bago pa man siya makapagpaliwanag, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Katrina Leviste, ang kanang kamay ni Marco. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi gusto ni Bella. Marco, huminahon ka, sabi ni Katrina sa isang malambing na boses, hinawakan nito ang braso ni Marco. Baka marinig kayo sa labas. Pagkatapos ay bumaling ito kay Bella, isang ngiting pilit ang nasa labi. Miss Reyes, I'm Katrina. Marco's Executive Vice President. Pasensya ka na sa nangyari. Nagulat lang kaming lahat. Tumango lang si Bella, lalong humigpit ang hawak sa kanyang mga anak. Mayroon sa babaeng ito na nagbibigay sa kanya ng kaba. Marco, sabi muli ni Katrina, ang boses ay parang laso na ibinubulong. Huwag kang padalos-dalos. Kailangan nating isipin ito ng mabuti. Tumingin ito kay Bella, mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay sa mga bata. Nakapagtataka lang, di ba? Kung kailan matagumpay ka na, sikat, mayaman bigla siyang lilitaw kasama ang 3 bata. Nakita ni Bella kung paano nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang sakit at galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pagdududa. Ang laso ni Katrina ay gumagana. Marco, pakiusap ni Bella, desperado na. Ngunit hindi na nakatingin si Marco sa kanya. Nakatingin na ito sa mga anak nila na parabang sila ay mga ebidensya sa isang krimen, hindi mga inosenteng bata. Baka naman ni. Patuloy ni Katrina, baka naman ginagamit ka lang niya, Marco. Madaling gumawa ng kwento. Madaling sabihin na anak mo sila para lang makakuha ng pera. Iyon na iyon. Ang huling pako sa kabaong. Tumingin si Marco kay Bella, ang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Ang Marco na minahal niya ay tuluyan ang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay si Ace Buenavista, ang bilyonaryong walang puso. Tumalikod ito at naglakad palabas ng silid ng walang paalam. Isinara ni Katrina ang pinto sa likod nito, binigyan si Bella ng isang huling, matagumpay na tingin bago ito sumunod. Naiwan si Bella sa katahimikan, kasama ang kanyang mga anak. Niyakap niya sila ng mahigpit, pinipigilan ang sariling pag-iyak. Nabigo siya. Hindi lang sa kanyang plano, kundi sa pagprotekta sa kanila mula sa mundong ito. Ilang minuto ang lumipas, bumukas muli ang pinto. Hindi si Marco, kundi ang kanyang personal na assistant, isang lalaking nakasalamin na may seryosong mukha. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Miss Reyes, sabi nito sa isang formal na tono. Pinapakuha ni Sir Marco ng hair sample mula sa inyo at sa mga bata. Napatitig si Bella sa lalaki, hindi makapaniwala. Para saan? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Ang assistant ay nag-iwas ng tingin. Para po sa isang urgent SETI test. Ang penthouse office ni Marco Buenavista ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Mula sa ika-50 palapag, tanaw niya ang buong Bonifacio Global City, isang konkretong gubat na kanyang sinakop. Ang mga gusaling nagtataasan ay mga tropeo ng kanyang tagumpay. Ang mga ilaw ng sasakyan sa ibaba ay parang mga alitaptap na gumagapang, maliliit at walang halaga. Dito, siya ang hari.
Walang makakapantay. Walang makakatinag. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang kaharian ay parang isang kulungan. Kanina pa siya paikot-ikot sa kanyang malawak na opisina. Ang mamahaling Persian Rogue ay hindi na nararamdaman ng kanyang mga paa. Ang katahimikan ay nakabibingi, pinupuno lamang ng mahinang ugong ng air conditioner at ng malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang isip niya ay isang magulong pelikula, paulit-ulit na ipinapalabas ang mga eksena mula sa simbahan kanina. Ang sigaw ng bata. Ang pagbukas ng pinto. Ang tatlong mukha na salamin ng kanyang sariling mukha. At ang mga mata ni Bella. Ang mga matang iyon na puno ng takot. Isang matalas na kirot ang tumagos sa puso ni Marco. Galit. Iyon ang unang emosyon. Isang nag-aalab na galit sa 6 na taon ng panluloko. Paano niya nagawa ito sa kanya? Paano niya nagawang itago ang isang sikretong ganito kalaki? Isinuntok niya ang kanyang mesa na gawa sa solidong nara. Hayop ka, Bella, sigaw niya sa kawalan. Ngunit sa ilalim ng galit, may ibang bagay na gumagapang. Pagdududa. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Baka naman ginagamit ka lang niya. Bumalik ang alaala. Isang gabing mainit sa Batangas, 6 na taon na ang nakalipas. Nakaupo sila ni Bella sa isang duya na gawa sa yanto, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang hangin ay amoy dagat. Ano ang pangarap mo, Marco? Tanong nito sa kanya, ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Pangarap ko, ngiti niya. Simple lang. Isang bahay, kahit maliit, basta kasama ka. At siguro isang dosenang anak. Natawa si Bella, isang tunog na para sa kanya ay mas matamis pa sa anumang kanta. Grabe ka naman. Hindi kaya ng powers ko ang isang dosena. Kahit isa lang, sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Kahit isa lang nakamukha mo, masaya na ako. Ang alaala ay parang isang kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Ang isa ay naging 3. At hindi sila kamukha ni Bella. Kamukha niya. Sir. Naputol ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang assistant, si Paolo, ay nakatayo sa may pinto, may hawak na tablet. Nandyan na po ang resulta. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang lahat ng hangin ay tila naubos mula sa silid. Lumapit si Paolo, ang bawat hakbang ay mabagal at sinadya, na parang isang berdugo na papalapit sa kanyang bitayan. Iniabot nito ang tablet. Nag-aalangan si Marco. Isang bahagi niya ang gustong malaman ang katotohanan. Ang isa pang bahagi ay gustong tumakbo, takasan ang sagot na babago sa lahat. Pero hindi siya isang duwag. Siya si Marco Buenavista. Hinaharap niya ang lahat. Kinuha niya ang tablet. Ang kanyang mga kamay, na kayang magpatayo ng mga gusali, ay bahagyang nanginginig. Isang EV file ang nakabuka sa screen. Isang dokumento mula sa pinakaprestihiyosong laboratorio sa bansa. Puno ito ng mga numero at teknikal na salita na hindi niya maintindihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang bahagi sa pinakababa ng dokumento, sa ilalim ng heading na conclusion. Subject, Marco E. Buenavista. Children, Leo E. Sandoval, Miggy E. Sandoval, James E. Sandoval. Probability of paternity, 79.9%. 79.9%. Ang mga numero ay parang sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Hindi ito isang opinyon. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang siyentipikong katotohanan. Isang katotohanang hindi niya matatakasan. Sila ay kanya. Anak niya. Mayroon siyang 3 anak. Ang tablet ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa Italian marble. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan. Napaupo si Marco sa sahig, sa gitna ng kanyang malawak at walang lamang opisina. Ang mga binti niya ay biglang nanghina, hindi na kayang suportahan ang bigat ng katotohanan ito. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang imperyo, lahat ng iyon ay biglang nawalan ng halaga. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na ang paghihiganti ang magpapagaling sa kanya. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanan ito, naramdaman niya ang isang butas sa kanyang pagkatao na mas malalim pa kaysa dati. 6 na taon. 6 na taon ng kanilang buhay ang ninakaw sa kanya.
Ang kanilang mga unang ngiti, unang hakbang, unang salita. Lahat ng iyon ay nawala. Isang uri ng sakit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang pumuno sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng pusong sawi. Ito ay ang sakit ng isang amang hindi man lang nalaman na siya ay isang ama. Bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina, ang mukha ay nag-aalala. Marco, anong nangyari? Tanong nito, nakita ang basag na tablet at ang itsura niya. Anong sabi sa resulta? Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang galit ay wala na. Ang pagdududa ay wala na. Ang natira na lamang ay isang nakakabinging realidad. Tumingin siya sa mga mata ni Katrina, ang kanyang sariling mga mata ay blanko at walang buhay. Anak ko sila, sabi niya, ang boses ay mahina, parang hangin. Katrina, may mga anak ako. Lumipas ang ilang araw mula nang magimbal ang mundo nilang lahat. Para kay Bella, ang bawat araw ay isang paghihintay sa kung ano ang susunod na hakbang ni Marco. Matapos ang eskandalo sa kasal at ang malamig na proseso ng ET test, pinayagan silang umuwi ni Marco sa Batangas. Walang salita, walang paliwanag. Tanging isang tahimik na kasunduan na kailangan nilang mag-usap, pero hindi pa ngayon. Ang hangin sa kanilang maliit na bahay sa Batangas ay bumalik sa dati, amoy dagat at sariwang lupa. Ang tawa ng kanyang mga anak habang naglalaro sa bakuran ay ang musika na nagpapakalma sa kanyang nag-aalalang puso. Dito, ligtas sila. Dito, normal ang lahat. Ngunit alam ni Bella na ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Isang hapon, habang naglalaro ng habulan sina Leo, Miggy at James sa ilalim ng puno ng aratiles, isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang malakas na ugong ng makina, isang tunog na hindi nabibilang sa kanilang simpleng probinsya. Napahinto sa pagdidilig ng halaman si Bella. Mula sa kanilang tarangkahan, isang makinang na itim na SUV ang dahan-dahang pumarada. Ang sasakyan pa lang ay mukhang mas mahal pa sa kanilang bahay at lupa. Bumukas ang pinto ng driver at bumaba ang isang lalaking nakauniporme. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa likuran. At lumabas si Marco Buenavista. Naka-designer polo shirt ito at mamahaling slacks, nakasuot ng sunglasses na nagtatago sa kanyang mga mata. Para siyang isang dayuhang hari na bumisita sa isang hamak na nayon. Sa likod niya, binuksan ng driver ang trunk ng sasakyan at nagsimulang ibaba ang napakaraming kahon. Mga kahon na may mga tatak ng pinakamahal na laruan. Naramdaman ni Bella ang paghigpit ng kanyang dibdib. Hindi ito ang paraan. Napahinto sa paglalaro ang tatlong bata. Tumingin sila sa estranghero, pagkatapos ay sa kanilang ina, naghahanap ng kasagutan. Mommy, sino po siya? Tanong ni Miggy, lumapit kay Bella. Ngumiti si Bella ng pilit. Siya ang Tito Marco ninyo. Hindi pa niya kayang sabihin ang salitang si Papa. Naglakad si Marco palapit, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa ng isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Huminto siya sa harap ng mga bata at tinanggal ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong kaba at isang otoridad na hindi niya maiwasan. Hello, sabi niya, sinubukang umiti. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Marco. May dala akong mga regalo para sa inyo. Itinuro niya ang mga kahon. Isang malaking robot na halos kasing tangkad na ng mga bata. Isang drone na may kumikinang na ilaw. Isang game console na may malaking V. Ang mga mata ni Miggy at Jamie ay bahagyang nanlaki sa pagkamangha. Ngunit si Leo, ang panganay, ay hindi natinag. Tinitigan niya si Marco, pagkatapos ay ang mga laruan, at muling binalik ang tingin kay Marco. Para saan po yan? Tanong ni Leo, ang boses ay seryoso. Nagulat si Marco sa tanong. Para sa inyo. Mga laruan. Yumuko si Leo, dinampot ang kanyang maliit na laruang kotse na gawa sa kahoy. Isang laruang siya mismo ang gumawa kasama ang lolo niya bago ito pumanaw. Inilagay niya ito sa paanan ng malaking robot. Hindi po namin kailangan yan, sabi ni Leo ng malinaw, hindi inaalis ang tingin kay Marco. Mas masaya kami dito. Para itong isang sampal sa mukha ni Marco. Ang kanyang mamahaling mga regalo ay tila naging basura sa harap ng isang simpleng laruang kahoy. Pero ito, tingnan ninyo, sabi ni Marco, bahagyang natataranta. Kinuha niya ang remote ng drone. Kaya nitong lumipad. Mataas.
Sinubukan niyang paandarin ang drone. Umugong ito at bahagyang umangat, ngunit dahil sa hindi niya pagkakasanay, sumabit ito sa sanga ng puno ng aratiles. Napahiya, ibinaba ni Marco ang remote. Tumingin siya kay Bella na para bang humihingi ng tulong. Doon na nagpa siya si Bella na makialam. Hindi ito isang business deal, Marco. Hindi sila mga kliyente na kailangan mong paikutin sa iyong mga palad. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay matatag. Tumayo siya sa pagitan ni Marco at ng kanyang mga anak. Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matigas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binibigyan ko sila ng mga bagay na hindi mo kayang ibigay, sagot niya, isang bakas ng dating pagmamataas ang bumalik sa kanyang boses. Umiling si Bella, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang Marco na kaharap niya ay mayaman na nga, pero mas bulag pa siya kaysa dati. Ang mga bagay na kailangan nila, Marco, ay hindi nabibili, sabi niya, tinititigan ito ng diretso sa mata. Kailangan nila ng oras, ng pasensya, ng isang ama. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya. Hindi mo sila makukuha sa pera, Marco. 6 na taon kang wala. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga salita. Nakita niya itong tumama kay Marco, mas malakas pa kaysa sa anumang suntok. Ang pagmamataas sa mukha nito ay gumuho, napalitan ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, kawalan ng kakayahan. Pagkalito. Paghirapan mo, dugtong ni Bella, ang boses niya ay bahagyang lumambot, may bahid ng kaunting awa. Hindi sumagot si Marco. Ang tingin niya ay lumipat mula kay Bella patungo sa mga bata. Sina Leo, Miggy at Jamie ay bumalik na sa kanilang paglalaro, tinatawanan ang drone na nakasabit sa puno, mas masaya pa sa kanilang simpleng habulan. Nakatayo si Marco Buenavista sa gitna ng mga mamahaling laruan na walang pumapansin. Isang bilyonaryo na walang kapangyarihan. Isang hari na walang kaharian. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman niyang siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Nakatingin siya sa isang eksena ng purong kaligayahan, isang pamilya, at alam niyang hindi siya bahagi nito. Ito ay isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan, isang digmaang hindi niya mapapanalo gamit ang pera o kapangyarihan. Gabi. Ang tanging maririnig sa maliit na bahay ni Bella ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang payapang paghinga ng kanyang 3 anak. Matapos ang nakakapagod na araw at ang biglaang pagdating ni Marco, sa wakas ay payapa nang natutulog sina Leo, Miggy at James sa iisang banig, magkakatabi, mga anghel sa kanyang paningin. Umupo si Bella sa gilid ng kanilang higaan, hinaplos ang buhok ni Leo. Ang buhok na kasing itim at kasing kapal ng buhok ni Marco. Ang pagdating ni Marco kanina ay gumising sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang sinubukang ibaon. Ang Marco na nakita niya, mayaman, makapangyarihan, at bulag sa paniniwalang kayang bilhin ng pera ang lahat, ay isang estranghero. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita pa rin niya ang bakas ng lalaking minahal niya. Ang lalaking sinaktan niya ng lubusan. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay napapikit at ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Sa isang panahon na puno ng pangarap at pag-ibig, bago pa ito lamunin ng isang mapait na katotohanan. 6 na taon na ang nakalipas. Ang amoy ng ospital, pinaghalong amoy ng lisol at sakit, ang sumalubong kay Bella. Kanina pa siya naglalakad-lakad sa pasilyo, hindi mapakali. Ang bawat pagdaan ng doktor o nurse ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Miss Reyes? Isang doktor na may pagod ngunit mabait na mga mata ang lumapit sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap sa opisina ko? Sa loob ng maliit na opisina, ang bawat salita ng doktor ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Severe case of congestive heart failure, Miss Reyes. Kailangan ng tatay mo ng agarang triple bypass surgery. Gawin niyo po ang lahat, Doc, pakiusap ni Bella, nanginginig ang boses. Huminga ng malalim ang doktor. Gagawin namin. Pero kailangan nating pag-usapan ang gastos. Ang operasyon, ang mga gamot, ang recovery abutin ito ng mahigit $250,000. $250,000. Ang mga numero ay umalinggaw sa kanyang isipan. Para sa isang simpleng pamilya na nabubuhay sa pangingisda at paminsan-minsang pagtitinda ng kakanin, ang $250,000 ay parang isang bundok na imposibleng akyatin.
Lumabas siya ng ospital na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Sa mga sumunod na araw, nilapitan niya ang lahat ng kamag-anak, lahat ng kaibigan. Ngunit ang kaya lang nilang ibigay ay simpatya at kaunting tulong na hindi sapat. Si Marco, ang kanyang pinakamamahal na Marco, ay abala sa kanyang maliit na startup business kasama ang ilang kaibigan. Ang pera nito ay sapat lang para sa kanilang araw-araw na pagkain, wala nang iba. Paano niya sasabihin dito ang problema nang hindi ito lalong mag-aalala at susubukang gumawa ng imposibleng paraan? Isang araw, habang nakaupo siya sa isang maliit na coffee shop sa bayan, gulong-gulo ang isip, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanya. Bella? Ikaw pala yan. Si Katrina Levist. Ang kasosyo ni Marco sa negosyo. Isang babaeng palaging mabait sa kanya, na tila isang nakatatandang kapatid kay Marco. Ate Katrina, bati ni Bella, sinubukang umiti. Mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ni Katrina, umupo sa tapat niya. Narinig ko ang tungkol sa tatay mo. I'm so sorry. At doon, hindi na napigilan ni Bella. Umiyak siya. Ikinuwento niya ang lahat, ang sakit ng kanyang ama, ang operasyon, ang perang imposible nilang mahanap. Nakikinig lang si Katrina, ang mukha ay puno ng awa. Nang matapos si Bella, huminga ito ng malalim. Bella, paano kung sabihin kong may paraan? Napatingin si Bella, isang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa kanyang puso. May kilala akong isang foundation. Isang napakayamang pamilya na tumutulong sa mga taong tulad ninyo, paliwanag ni Katrina. Pero may kondisyon sila. Ayaw nilang malaman ng kahit sino ang pagtulong nila. Lalo na ang mga taong malapit sa tinutulungan nila. Gusto nila ang tulong ay tulong lang. Walang utang na loob, walang anumang ugnayan. Kahit ano po, Ate Katrina. Kahit anong kondisyon, sabi ni Bella, desperado. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Sasagutin nila ang lahat ng gastos. Lahat-lahat. Ang kapalit kailangan mong lumayo kay Marco. Gumuho ang mundo ni Bella. Ko? Bakit si Marco? Dahil alam ng foundation na gagawin ni Marco ang lahat para maghanap ng paraan para bayaran sila, paliwanag ni Katrina sa isang lohikal na tono. Ayaw nila ng ganoon. Ang gusto nila, tulong na walang kapalit. Kailangan mong iwan si Marco, Bella. Kailangan mong paniwalain siya na hindi mo na siya mahal. Para hindi niya isipin na may kinalaman siya sa biglaang paggaling ng tatay mo. Isipin mo na lang ang tatay mo, Bella. Ito lang ang paraan. Ang buhay ng kanyang ama kapalit ng kanyang kaligayahan. Isang pagpipilian na hindi dapat pagpilian ng sinuman. Gabi. Sa dalampasigan kung saan sila unang nagsumpaan ng pag-ibig, hinarap ni Bella si Marco. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang magandang paalam. Marco, kailangan na nating maghiwalay, sabi niya, ang bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak niya sa sarili niyang puso. Ano? Tawa ni Marco. Nagbibiro ka ba, mahal? Hindi ako nagbibiro, sabi niya, hindi tumitingin sa mga mata nito. Pagod na ako, Marco. Pagod na akong umasa. Pagod na akong mangarap. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito na unti-unting napalitan ng sakit. Pero ang mga pangarap natin. Pangarap mo yon, hindi pangarap ko, sigaw niya, ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay kanyang pinigilan. Hindi ko kayang mabuhay sa pangarap lang, Marco. Kailangan ko ng katotohanan. Kailangan ko ng isang lalaking may maibibigay na kinabukasan sa akin. Bella Dri. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ngunit marahas niya itong iwinaksi. Huwag, Marco. Tapos na tayo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong lumingon, gustong tumakbo pabalik at yakapin ito, at sabihing hindi totoo ang lahat. Ngunit ang imahe ng kanyang amang nakahiga sa kama ng ospital ang nagpatigas sa kanyang mga binti. Nagpatuloy siya sa paglakad, iniwan ang lalaking mahal niya sa dalampasigan, kasama ang mga durog na pangarap nito. Ang hindi niya alam noon, habang naglalakad siya palayo, ay may daladala na siyang isang maliit na sikreto sa kanyang sinapupunan. Isang sikretong magiging tatlo. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Luha.
Bumalik si Bella sa kasalukuyan, sa tahimik na silid. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Ang sakit ng nakaraan ay kasing sariwa pa rin ang dati. Ginawa niya ang pinakatamang desisyon para sa kanyang ama, ngunit iyon din ang naging pinakamalaking kasalanan niya kay Marco. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang mga anak. Sila ang kanyang kaligayahan, ang kanyang lakas, at ang buhay na patunay ng kanyang malaking kasinungalingan. Ngayong nagbalik na si Marco, ngayong alam na nito ang tungkol sa mga bata, isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan, isang tanong na nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Karapatan ba niyang malaman ang totoong dahilan ng kanyang pag-alis? O ang sikretong ito ay isang krus na dapat niyang pasanin mag-isa habang buhay? Madaling araw na. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ng penthouse ni Marco ay unti-unti nang kumukupas, napapalitan ng malamlam na kulay abo ng bukang liwayway. Ngunit para kay Marco, ang gabi ay hindi pa tapos. Hindi siya natulog. Hindi siya makatulog. Ang imahe ng kanyang mga anak na masayang naglalaro sa ilalim ng puno, habang siya ay isang estrangherong nakatingin mula sa malayo, ay nakatatak sa kanyang isipan. At ang mga salita ni Bella. Hindi mo sila makukuha sa pera, Marco. 6 na taon kang wala. Paghirapan mo. May mali. Kung si Bella ay isang gold digger, isang oportunista na naghihintay lang ng tamang pagkakataon, hindi ba't dapat ay sinunggaban na niya ang alok ni Marco? Dapat ay niyakap na niya ang mga mamahaling laruan, ang pangako ng isang maginhawang buhay. Pero hindi. Itinaboy siya nito. Pinamukha sa kanya na ang pera niya ay walang kwenta. Ang lohika ng isang negosyante ay nagsimulang gumana sa isip ni Marco. Kapag ang mga numero ay hindi nagtutugma, mayroong mali sa equation. At sa kwento ng kanilang paghihiwalay, napakaraming hindi nagtutugma. Umupo siya sa harap ng kanyang computer, ang mukha ay sinisikatan ng malamig na ilaw mula sa screen. Kailangan niyang malaman. Mayroon siyang isang pakiramdam, isang kutob na hindi niya maipaliwanag, na may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat. Sinimulan niyang maghalungkat. Ginamit niya ang kanyang access bilang SEC para buksan ang mga lumang file ng kumpanya, ang digital archive na naglalaman ng lahat ng transaksyon mula pa noong nagsisimula pa lang sila. Ang Buena Vista Holdings, na noon ay isa lamang maliit na startup. Una niyang hinanap ang pangalan ni Bella, Isabella Reyes. Walang lumabas na resulta. Sinubukan niya ang pangalan ng ama nito na ipinahanap niya sa kanyang assistant ilang araw na ang nakalipas, Antonio Reyes. Wala pa rin. Napabuntong hininga si Marco. Ano ba ang hinahanap niya? Ni siya mismo ay hindi alam. Hinilot niya ang kanyang mga sentido, pilit na inaalala ang mga detalye mula 6 na taon na ang nakalipas. Ang sakit ng ama ni Bella. Ang ospital. Iyon na iyon. Mabilis niyang itinipa ang pangalan ng ospital sa Batangas. Inilagay niya ang petsa, ang mga buwan kung kailan sila naghiwalay. Daan-daang mga file ang lumabas. Mga payroll, mga supplier, mga resibo. Mga walang kwentang dokumento. Ngunit isang file ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na linya sa isang financial summary. Miscellaneous expenses, charitable donations. Binuksan niya ito. Isang listahan ng mga donasyon na ibinigay ng kumpanya sa iba't ibang institusyon. At doon, sa gitna ng listahan, isang pangalan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Recipient, Batangas General Hospital. Amount, Yiri 580,000.00. Date, 2 days after their breakup. Ang eksaktong halaga para sa isang major heart surgery. Ang petsa. 2 araw matapos siyang iwan ni Bella. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang dugo. Nag-scroll down siya para tingnan kung sino ang nag-aproba ng transaksyon. Hindi ang pangalan niya. Approved DV, Katrina de Levist. Si Katrina. Bakit magbibigay ng donasyon si Katrina sa ospital na iyon sa ganoong petsa? Para saan? Isang bagong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang nakakatakot na ideya. Ginamit niya ang kanyang pinakamataas na administrative access, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin para buksan ang personal email archive ni Katrina mula sa taong iyon. Itinipa niya ang keyword, Batangas General Hospital. Walang lumabas. Sinubukan niya ang pangalan ng abogado ng kumpanya noon.
Ilang sandali at isang email thread ang lumitaw. Ang subject, Humanitarian Aid Proposal. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan niya ang unang email. Galing ito sa abogado para kay Katrina. Ma'am Katrina, attached is the draft for the anonymous donation agreement. As per your instruction, it includes the key clause. The primary beneficiary's immediate family must sever all pre-existing romantic ties that could be perceived as a source of future obligation. This ensures the act remains purely philanthropic and avoids any potential conflicts of interest for Eva Benavista. Ang puso ni Marco ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Binuksan niya ang reply ni Katrina. Ang mga salitang nabasa niya ay parang mga pako na ibinaon sa kanyang kaluluwa. The draft is fine. Emphasize the anonymity. Marco must never know about this. I want to make it clear that this is a purely humanitarian act from an anonymous benefactor. Proceed with the transfer as soon as give the signal. The girl has agreed to the terms. The girl has agreed to the terms. Si Bella. Ang computer screen ay biglang lumabo. Ang mga salita ay nagsimulang maghalo-halo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imahe na napakasakit, napakalinaw. Ang pag-iwan sa kanya ni Bella. Ang mga masasakit na salita nito. Hindi ko kayang mabuhay sa pangarap lang. Hindi iyon mga salita ng kasakiman. Iyon ay mga salitang sinadya para saktan siya, para itaboy siya palayo. Ang biglaang paggaling ng ama nito. Ang paglaho nito na parang bula. At si Katrina. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Ang taong kasama niya sa bawat pagbangon, ang taong laging nagsasabi sa kanya na ikalimutan mo na si Bella, hindi siya para sa iyo. Siya pala ang ahas. Siya ang may pakana ng lahat. Ang paghihiganti na binalak niya para kay Bella, ang ingranding kasal, ang plano ng pagpapahiya, ay isang malupit na biro. At siya ang katatawanan. Ang babaeng kinamuhian niya sa loob ng 6 na taon ay hindi pala ang kontrabida. Isa itong martyr. Isang babaeng isinakripisyo ang sariling kaligayahan para sa buhay ng kanyang ama. At ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang demonyong sumira nito. Isang nag-aapoy na galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Hindi ito ang galit ng isang pusong sawi. Ito ay ang galit ng isang taong na lamang ang buong buhay niya sa nakalipas na 6 na taon ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo si Marco. Ang pagod at kalituhan sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang nakakatakot na kalmadong determinasyon. Ang kanyang mga mata ay naging 2 piraso ng matigas at malamig na yelo. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Sinalubong siya ni Paolo sa labas, na nag-aalala sa itsura ng kanyang amo. Sir, saan po kayo pupunta? 4:00 pa lang po ng umaga. Hindi lumingon si Marco. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa elevator. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid, ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Niniginig niya ang kanyang panga at sumagot sa isang boses na malamig at puno ng panganib. Hahanapin ko si Katrina. Ang opisina ni Katrina Leviste ay isang palapag lang ang baba mula sa penthouse ni Marco. Ito ay isang testamento sa kanyang posisyon at sa tiwala na ibinigay sa kanya. Malawak, elegante at may sariling tanawin ng syudad. Dito, siya ang reyna sa kanyang maliit na kaharian. Ngunit ng umagang iyon, ang kanyang kaharian ay malapit ng gumuho. 5:00 ng umaga, naroon na si Katrina. Palagi siyang nauna, isang katangiang hinahangaan ni Marco sa kanya. Nakaupo siya sa kanyang mesa, nagbabasa ng mga ulat habang humihigop ng mainit na kape. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng malakas, tumama sa pader. Pumasok si Marco. Hindi ang Marco na kanyang kilala, ang kalmado, ang kalkulado, ang laging may kontrol. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay parang isang bagyo na handang manalasa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Marco. Anong ni? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Inihagis ni Marco ang isang folder ng mga papel sa kanyang mamahaling mesa. Ang mga printout ng email. Ang mga dokumento ng donasyon.
ang mga ebidensya ng kanyang kasalanan. Ipaliwanag mo to, Katrina, sigaw ni Marco, ang boses ay umalinggaw sa buong silid. Tinitigan ni Katrina ang mga papel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nahuli siya. Pagkatapos ng 6 na taon ng maingat na pagtatago, nahuli siya. Ngunit si Katrina Leviste ay hindi isang babaeng basta-basta sumusuko. Itinaas niya ang kanyang tingin, sinalubong ang nag-aapoy na mga mata ni Marco. Ang maskara ng pag-aalala at pagkakaibigan na suot niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting natunaw. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At kung naipaliwanag ko, ano? Maniniwala ka ba sa akin? Tanong niya, ang boses ay puno ng pang-uyam. O mas maniniwala ka sa isang babaeng bigla na lang sumulpot para habulin ang pera mo? Huwag mong isama si Bella dito, sigaw ni Marco, lumapit sa mesa, halos itukod ang sarili dito. Ito ay tungkol sa'yo. Sa ginawa mo. 6 na taon, Katrina. 6 na taon mo akong niloko. Tumawa si Katrina. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Niloko. Hindi kita niloko, Marco. Tinulungan kita. Tinulungan, hindi makapaniwalang sagot ni Marco. Sinira mo ang buhay ko. Tumayo si Katrina, nilibot ang kanyang mesa, at humarap kay Marco. Wala nang pagpapanggap. Ito na siya. Ang tunay na Katrina. Sinira. Binuksan ko ang mga mata mo, Marco. Ang babaeng yun. Isa siyang pabigat. Isang pangarap na hahadlang sa'yo para maabot ang lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid, sa kanilang kumpanya, sa imperyong binuo nila. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nagbibilang ka pa rin ng barya sa Batangas, masaya na sa isang hamak na buhay kasama siya. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat salita ay isang patunay ng lalim ng kanyang pagtataksil. Ginawa ko yon para sa iyo, Marco, patuloy niya, ang kanyang boses ay tumataas, puno ng isang desperadong pagnanasa. Para sa atin. Dahil nakita ko kung ano ang kaya mong marating. Isang bagay na hindi niya kailanman makikita, dahil ang mundo niya ay kasing liit lang ng probinsya niya. Lumapit siya kay Marco, sinubukang hawakan ang mukha nito. Mahal kita, Marco. Noon pa man. Hindi mo ba nakikita? Ang lahat ng ito ginawa ko para sa'yo. Marahas na iwinaksi ni Marco ang kanyang kamay, na para bang ito ay isang maruming basahan. Isang nandidiring tingin ang ibinigay niya dito. Ang pag-ibig na sinasabi nito ay hindi pag-ibig. Isa itong sakit. Isang obsesyon. Hindi kanya karapat-dapat, sigaw ni Katrina, ang mukha ay nag-iba, naging itsura ng isang taong nasasaktan at galit. At sisiguraduhin kong hindi ka mapupunta sa kanya. Napuno na si Marco. Ang lahat ng respeto, ang lahat ng pagkakaibigan, ang lahat ng utang na loob na inakala niyang mayroon siya para dito ay naglaho. You're fired, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Natigilan si Katrina. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, you're fired, ulit ni Marco, mas malakas, mas matigas. Ayokong makita ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito kahit isang segundo pa. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Ngayon din ni. Tumalikod si Marco, hindi na kayang tagalan pa ang paningin ng babaeng sumira sa kalahati ng kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang katahimikan sa likod niya ay biglang nabasag. Hindi tayo tapos, Marco. Ang sigaw ni Katrina ay puno ng galit at isang nakakatakot na pangako. Ang sigaw ng isang taong wala nang mawawala. Huminto si Marco sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Magsisimula ilang inay. Isang banta. Isang deklarasyon ng digmaan. Isinara ni Marco ang pinto sa likod niya, iniwan si Katrina sa naguhong kaharian nito. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang sinabi nito ay totoo. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong laban. Isang laban na hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Sa pamilya ngayon niya lang nalaman na mayroon siya. Sa Batangas, ang buhay ay nagpatuloy sa isang payapang ritmo. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay isang pamilyar na oyay, at ang paglubog ng araw ay palaging isang magandang tanawin. Para kay Bella, ang bawat araw na lumilipas ng walang balita mula kay Marco ay isang biyaya at isang pasanin.
Biyaya, dahil ang kanyang mga anak ay malayo sa gulo. Pasanin, dahil ang katahimikan ay nakabibingi, pinupuno ang kanyang isip ng mga tanong na walang sagot. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, sinangag, itlog, at tuyo, ang paborito ng mga bata, isang sigaw mula sa labas ang bumasag sa kanilang katahimikan. Bella! Bella, lumabas ka dali! Ang boses ay kay Aling Nena, ang kanilang kapitbahay at may-ari ng tanging sari-sari store sa kanilang lugar. Ang tono nito ay puno ng pag-aalala at pagkatsismosa. Nag-aalalang pinatay ni Bella ang apoy sa kalan. Mga anak, dyan lang kayo, sabi niya sa tatlo na naglalaro ng holen sa sahig na kawayan. Paglabas niya ng bahay, nakita niya si Aling Nena na tumatakbo palapit, may hawak na isang pahayagan. Ang mukha nito ay pinaghalong awa at pananabik sa balita. Bella, tingnan mo ito, sabi ni Aling Nena, halos iwagayway ang dyaryo sa harap niya. Kinuha ni Bella ang pahayagan. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Sa front page, sa ibabaw ng fold, isang malaking litrato ang nakapaskil. Isang litratong kuha mula sa kasal. Siya, nakatayo sa altar, at sa ibaba ay ang kanyang tatlong anak, nakatingala sa kanya. Ang kuha ay perpekto sa pagpapakita ng kanyang pagkabigla at ang inosenteng mga mukha ng mga bata. At ang headline na nakasulat sa malalaki at itim na letra. Bilyonaryong Buenavista, sinubukang agawin diyang idhi anak mula di kawawang vid. Nanlamig ang buong katawan ni Bella. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binasa niya ang unang talata. Isang eksena na parang sa pelikula ang naganap sa dapat sanai, Wedding of the Year, ng real estate tycoon na si Marco Buenavista. Tatlong bata ang biglang lumitaw, na di umano'y mga anak niya sa kanyang dating kasintahan, isang simpleng doktora mula sa probinsya na si Isabella Reyes. Ayon sa isang source na malapit sa kampo ni Buenavista, matagal nang tinatago ng ina ang mga bata at bigla na lamang lumitaw ngayong mayaman na ang bilyonaryo. Ngunit ayon sa ibang mga usap-usapan, sinusubukan di umano ng makapangyarihang CEO na kunin ang mga bata mula sa kanilang ina, gamit ang kanyang pera at impluensya. Isang kasinungalingan. Isang baluktot na bersyon ng katotohanan. Ngunit sapat na para sirain ang kanilang buhay. Totoo ba ito, Bella? Tanong ni Aling Nena, ang boses ay puno na ngayon ng pag-uusisa. Hindi makasagot si Bella. Naibagsak niya ang pahayagan sa lupa na parabang ito'y isang makamandag na ahas. Sa mga sumunod na oras, ang kanilang maliit at tahimik na baryo ay naging sentro ng atensyon. Ang laso ng media ay mabilis kumalat. Ang mga kapitbahay na dati umingiti sa kanya ay tumitingin na ngayon ng may pagdududa at awa. Ang mga batang dati kalaro ni Leo, Miggy at Jamie ay pinagbabawalan na ng kanilang mga magulang na lumapit. Ang pinakamasakit ay nangyari ng hapon na iyon. Isang puting van ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang mga lalaking may dalang malalaking kamera, mga mikropono. Mga reporter. Mga buwitring nakaamoy ng sariwang laman. Enes Reyes. Edleth Reyes, totoo po bang tinataguan niyo ang mga anak niyo kay M. Buenavista? Totoo po bang pera lang ang habol niyo? Ano po ang masasabi niyo sa akusasyong sinusubukan niyang kunin ang mga bata sa inyo? Sinalakay nila ang kanilang bakuran, itinutok ang kanilang mga kamera sa bintana, sinisigaw ang kanyang pangalan. Nasa loob si Bella, yakap-yakap ang kanyang tatlong anak na umiiyak sa takot. Tinakpan niya ang kanilang mga tainga, ngunit ang mga sigaw ay malinaw pa rin. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang kanilang ligtas na mundo ay biglang gumuho. Mommy, bakit sila galit? Tanong ni Miggy, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Irekre, anak. Hindi sila galit. Mawawala din sila, sabi ni Bella, ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Bella? Ang boses ni Marco. Puno ng pag-aalala. Bella, nakita ko na ang balita. Papunta na ako dyan. Huwag kang makikipag-usap sa kanila. I'm so sorry, Bella. Kasalanan ko to. Ngunit ang narinig lang ni Bella ay ang pangalan niya. Ang pangalang nagdala ng lahat ng kaguluhang ito sa kanilang buhay. Ang kanyang pasensya, ang kanyang lakas ay biglang naubos.
Kasalanan mo, sigaw niya sa telepono, ang galit at takot ay nagsanib. Kasalanan mo ito, Marco. Ang mundo mo. Ito ang mundo mo, hindi ang sa amin. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo ang nangyayari sa mga anak mo. Bella, makinig ka di. Hindi. Ikaw ang makinig, putol niya. Ayoko nang marinig ang boses mo. Layuan mo kami. Kung talagang may pakialam ka sa kanila, layuan mo kami. Ibinaba niya ang tawag. Hinagis niya ang cellphone sa kabilang dulo ng silid. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang takot na hindi dapat maranasan ng sinumang bata. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Bella. Isang desisyon na isinilang mula sa desperasyon ng isang ina. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang tumakas mula sa pangalang Buena Vista, mula sa laso ng media, mula kay Marco. Kailangan niyang dalhin ang kanyang mga anak sa isang lugar kung saan hindi sila masasaktan. Sa isang lugar kung saan muli silang magiging ligtas. Kahit na ang ibig sabihin nito ay muli siyang tatakbo. Ang biyahe ni Marco mula Maynila patungong Batangas ay isang karera laban sa oras. Ang bawat segundo na natigil siya sa traffic ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang sigaw ni Bella sa telepono. Layuan mo kami. Alam niya kung kanino galing ang balita. Katrina. Ito ang ganti niya. Isang marumi, tuso, at walang pusong ganti na hindi siya ang direktang tinatamaan, kundi ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Kailangan niyang maayos ito. Kailangan niyang patunayan kay Bella na hindi siya ang kaaway. Matapos ang halos 3 oras, narating niya ang baryo ni Bella. Ngunit huli na siya. Ang van ng media ay papaalis na, naiwan ang bakas ng kanilang pananalasa, mga basurang papel at isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa ingay. Kinatok niya ang pinto. Walang sumasagot. Mas malakas na katok. Wala pa rin. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakabukas. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bahay ay walang tao. Ngunit ang mga gamit ay naroon pa, na para bang bigla na lamang silang umalis. Sa sahig, nakita niya ang cellphone ni Bella, basag ang screen. Umalis sila. Tumakas sila dahil sa kanya. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot kay Marco. Umupo siya sa isang upuang gawa sa yantok, ang parehong upuan kung saan marahil ay madalas umupo si Bella. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Paano niya pa maaayos ito? Paano niya maipapakita ang kanyang pagsisisi kung ang taong hinihingan niya ng tawad ay wala na? Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Marco ang lahat ng kanyang koneksyon para hanapin si Bella at ang mga bata. Ngunit si Bella ay tila naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan sila. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, habang nakatulala siya sa kanyang opisina, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Mula sa isang hindi pamilyar na numero. Kung gusto mong patunayan na hindi ka panganib sa mga anak mo, makipagkita ka sa akin. Sa parke ng bayan. Bukas, 4:00 ng hapon. Mag-isa ka lang. Huwag mong subukang alamin kung sino ako. Pumunta ka lang. Si Bella. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marco. Isang huling pagkakataon. Kinabukasan, naroon si Marco sa parke, kalahating oras bago ang napag-usapan. Simple lang ang suot niya, isang ordinaryong t-shirt at maong, para hindi makatawag ng pansin. Umupo siya sa isang bench malapit sa palaruan ng mga bata, ang puso niya ay kumakabog sa bawat minutong lumilipas. Maya-maya pa, natanaw niya sila. Si Bella, may suot na malaking sombrero at salamin para itago ang kanyang mukha. At ang 3 bata. Sina Leo, Miggy at Jaime. Naglalakad sila sa kabilang dulo ng parke. Hindi agad lumapit si Marco. Hinayaan niya muna silang makalapit sa palaruan. Tumayo siya, handa nang maglakad palapit, handa nang sabihin ang lahat, ang tungkol kay Katrina, ang tungkol sa kanyang pagsisisi. Biglang may sumigaw. Miggy, mag-ingat ka. Nakita ni Marco si Miggy, ang pinakamaliksi sa 3, na biglang tumakbo patungo sa kalsada para habulin ang isang lumilipad na paru-paro.
At sa parehong sandali, isang motorsiklo ang humarurot mula sa kanto, mabilis, dire-diretso patungo sa direksyon ng bata. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Walang pag-iisip. Tanging instinct. Miggy. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa kailanman. Itinulak niya ang sarili niya, nilagpasan ang ilang taong naglalakad, at sa huling segundo, bago pa man tumama ang motorsiklo, sinunggaban niya si Miggy. Niyakap niya ito ng mahigpit at gumulong sila pareho sa damuhan. Narinig niya ang malakas na pagpreno ng motorsiklo, ang sigaw ng mga tao, at higit sa lahat, ang nakakatakot na sigaw ni Bella. Anak wey! Nang huminto ang lahat, nakahiga si Marco sa damuhan, yakap-yakap pa rin ang nanginginig na si Miggy. May kaunting gasgas siya sa braso, ngunit ang bata ay ligtas, walang kahit isang galos. Okay ka lang ba, anak? Tanong ni Marco, ang boses ay nanginginig sa takot at adrenaline. Tumango si Miggy, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Dumating si Bella, tumatakbo. Lumuhod siya at niyakap si Miggy. Diyos ko, anak. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang pasasalamat sa mga mata nito. Ngunit ito ay mabilis na naglaho. Biglang nagring ang cellphone ni Bella. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang video. Nanginginig niyang pinindot ang play. Ang video ay maikli at malabo, tila kuha mula sa malayo. Ipinakikita nito ang eksena ilang segundo bago ang aksidente. Si Marco tumatakbo palapit kay Miggy. Ngunit ang anggulo ay tuso. Mukhang hindi inililigtas ni Marco si Miggy. Mukhang nag-aagawan sila sa isang bagay malapit sa kalsada. Pagkatapos ang eksena kung saan halos masagasaan si Miggy. Ang video ay pinutol bago pa man makita ang pagligtas ni Marco. Ang video ay isang kasinungalingan. Isang perpektong gawa-gawang kasinungalingan na nagpapalabas na si Marco ang dahilan kung bakit napahamak ang bata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bella. Tawa ng isang taong sumuko na. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa cellphone patungo kay Marco. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Patay. Sabi ko na nga ba, bulong niya, ang boses ay basag. Ikaw ang panganib, Marco. Ikaw. Bella, hindi totoo yan, pakiusap ni Marco, nakikita ang huling hibla ng pag-asa na napuputol. Patibong yan. Si Katrina D. Huwag mong banggitin ang pangalan niya, sigaw ni Bella. Palagi kang may dahilan. Palagi kang may sisisihin. Pero ang totoo, simula nang bumalik ka, puro kapahamakan na lang ang dala mo sa buhay namin. Tinayo niya si Miggy at hinawakan ang kamay ng dalawa pa niyang anak. Bella, please, maniwala ka sa akin. Humarap si Bella sa kanya, ang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga mata ay kasing tigas ng bato. Huwag ka nang lumapit sa mga anak ko, sabi niya, ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Marco. Kailanman. Tumalikod sila at naglakad palayo. Tinawag ni Marco ang pangalan niya, ngunit hindi na siya lumingon. Naiwan si Marco nakaluhod sa damuhan. Natalo na siya. Ang huling patibong ay gumana. Nawala na sa kanya ang lahat. Hindi lang ang babaeng mahal niya, kundi maging ang tiwala nito. Sa mata ni Bella, hindi na siya isang ama na nagsisisi. Isa na siyang halimaw. Ang gabi matapos ang insidente sa parke ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Marco. Hindi na siya bumalik sa Maynila. Nag-check-in siya sa isang maliit na hotel sa bayan, sa isang kwartong amoy luma at may bintanang nakaharap sa isang pader. Ang karangyaan ng kanyang penthouse ay parang isang malayong panaginip. Dito, sa katahimikan ng murang kwarto, wala siyang ibang kasama kundi ang kanyang mga kabiguan. Paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa isip niya ang huling mga salita ni Bella. Huwag ka nang lumapit sa mga anak ko. Kailanman. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sampal, sa anumang pagtataksil. Dahil sa pagkakataong ito, may bahid ito ng katotohanan. Simula nang bumalik siya, ano nga ba ang naidulot niya kundi gulo? Ang kasal na naging eskandalo. Ang media na sumalakay sa kanilang tahanan. Ang aksidente sa parke. Lahat dahil sa kanya. Lahat dahil sa pangalang Buenavista. Napatingin siya sa salamin.
Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang sihi na kinatatakutan ng marami. Ang nakita niya ay isang pagod na lalaki, may mga gasgas sa braso, at may mga matang puno ng sakit. Sino ba siya? Siya ba ang imperyong itinayo niya? Ang mga gusali, ang pera, ang kapangyarihan? O siya ang lalaking minsan ay nangarap lang ng isang simpleng buhay sa Batangas? Sa dilim ng gabing iyon, habang nakatitig sa kisame, isang larawan ang pumasok sa kanyang isip. Ang nag-iisang litrato ni Bella na itinago niya sa loob ng 6 na taon. Isang kupas na litrato na kuha sa dalampasigan, ang buhok nito inililipad ng hangin, ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Iyon ang babaeng minahal niya. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanyang ama. Ang babaeng sinubukan niyang wasakin dahil sa sarili niyang pagkabulag. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, umiyak si Marco Buenavista. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang hagulgol na puno ng 6 na taon ng galit, sakit, at higit sa lahat, isang malalim at nakalulunod na pagsisisi. Kinabukasan, ibang Marco ang nagising. Ang pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ito ng isang malinaw at matatag na desisyon. Alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi para makuha sila pabalik. Hindi para manalo. Kundi para patunayan na mali si Bella. Hindi siya isang panganib. At para magawa iyon, kailangan niyang alisin ang pinakasanhi ng lahat ng panganib, ang kanyang sarili. Ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pera. Pagbalik niya sa Maynila, isang emergency press conference ang agad niyang ipinatawag. Ang conference room ng Buenavista Holdings ay napuno ng mga reporter at kamera. Ang hangin ay puno ng tensyon at espekulasyon. Ano ang sasabihin ng kontrobersyal na bilyonaryo? Itatanggi ba niya ang mga akusasyon? Magbabanta ba siya ng demanda? Nang lumabas si Marco at umupo sa harap ng mga mikropono, natahimik ang lahat. Ang Marco na kaharap nila ay hindi ang karaniwang makisig at aroganteng si. Ang buhok niya ay hindi perpektong naayos. May bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding isang bagong determinasyon sa kanyang tindig. Isang katahimikan. Hindi niya binasa ang isang inihandang statement. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang isang tao lang sa gitna ng milyon-milyong manonood. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Hindi ako narito para magpaliwanag o para itanggi ang anumang nababasa ninyo sa balita. Huminga siya ng malalim. Narito ako para aminin na nagkamali ako. Nagkamali ako, hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang tao. Nagulat ang mga reporter. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sa nakalipas na mga linggo, maraming issue ang lumabas tungkol sa aking pribadong buhay, partikular na tungkol kay Ms. Isabela Reyes at sa kanyang 3 anak. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Bella ay puno ng respeto. Marami sa mga kumalat na balita ay hindi totoo, mga gawa-gawang kwento para sirain hindi ako, kundi sila. At sa lahat ng sakit at gulo na naidulot nito sa kanila, ako ang may kasalanan. At humihingi ako ng tawad. Tumingin siya muli sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ng publiko mula sa kanya, katapatan. Pero hindi sapat ang paghingi ng tawad, patuloy niya. Kaya ngayong araw na ito, sa harap ninyong lahat, opisyal kong inihahayag ang aking pagbibitiw bilang isihi ng Buenavista Holdings, effective immediately. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Isang anunsyong yumanig sa buong business community. Higit pa riyan, dagdag niya, ang lahat ng aking personal na share sa kumpanya, ang lahat ng aking mga ari-arian, ay ililipat sa isang trust fund. Isang trust fund na itinatag para sa kinabukasan ni Leo, Miggy at James Sandoval. At ang nag-iisang trustee, ang tanging taong may kontrol sa pondong iyon, ay ang kanilang ina, si Avis Isabela Reyes. Gulat. Pagkalito. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ginawa ko ang lahat ng ito, hindi para makuha sila pabalik, pagtatapos niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Kundi para patunayan na ang kaligtasan at kaligayahan nila ang pinakamahalaga sa lahat. At kung ang paglayo ko at ang pagtalikod sa lahat ng ito ang paraan para mapanatag sila gagawin ko. Tumayo siya. Hindi na niya hinintay ang mga tanong. Naglakad siya palayo sa mga kamera, palayo sa mga mikropono, palayo sa buhay na kanyang binuo.
Sa isang malayong probinsya, sa isang maliit na bahay na inuupahan, nakaupo si Bella sa harap ng isang lumang telebisyon. Pinapanood niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Ang lalaking nagsasalita sa Sisi ay hindi ang aroganting bilyonaryo na kinatatakutan niya. Ito ay isang lalaking isinusuko ang kanyang kaharian. Hindi para sa kapangyarihan. Hindi para sa paghihiganti. Para sa kanila. Habang naglalakad si Marco palayo sa entablado, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Bella. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot o galit. Ito ay luha ng pagkalito. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Pagdududa sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Pagdududa sa kanyang galit. Pagdududa kung tama ba siya sa paghatol sa kanya. Ang mga salita ni Marco mula sa press conference ay parang isang multo na bumabagabag kay Bella sa mga sumunod na araw. Isinuko niya ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, ang kapangyarihan. Lahat ng bagay na inakala niyang mas mahalaga kaysa sa kanya, kaysa sa kanila. Gabi-gabi, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, naupo siya sa dilim, pinipilit na pagtagpi-tagpiin ang mga nangyari. Ang galit na dati isang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib ay unti-unti nang namamatay, napapalitan ng isang malamig at nakalilitong abo. Kung si Marco ay isang halimaw na gustong kunin ang kanyang mga anak, bakit niya bibitawan ang lahat ng kanyang sandata? Kung pera lang ang habol niya, bakit niya ipinamigay ang lahat ng kanyang pera? May mali. May malaking mali. Ngunit ang takot at pagdududa na itinanim ni Katrina sa kanyang puso ay malalim ang ugat. Paano kung isa lang itong palabas? Isa na namang grandiosong plano para makuha ang kanyang tiwala, para sa huli isaktan lang siyang muli. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga pinagkainan, isang katok sa pinto ang muling nagpatigil sa kanyang mundo. Ang puso niya ay agad kumabog. Ang media na naman ba? Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Isang lalaking nakasalamin at pormal na kasuotan ang nakatayo sa labas. Pamilyar ang mukha nito. Ito si Paolo, ang laging nakasunod na assistant ni Marco. Agad siyang kinabahan. Anong kailangan mo? Tanong niya mula sa likod ng nakasarang pinto. Miss Reyes, magalang na sagot ni Paolo. Ako po si Paolo. Hindi po ako pinapunta ni Sir Marco. Sa katunayan, hindi po niya alam na narito ako. Gusto ko lang po sanang makipag-usap. 5 minuto lang po, pangako. Nag-aalangan si Bella. Ngunit mayroong sinseridad sa boses ng lalaki. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Miss Reyes, alam kong wala na po kayong tiwala kay Sir Marco, at naiintindihan ko po kung bakit, simula ni Paolo, hindi pumapasok hanggat hindi niya pinapatuloy. Pero narito po ako para ipakita sa inyo ang buong katotohanan. May kinuha si Paolo mula sa kanyang bag isang tablet. Sana po, panoorin ninyo. Inabot nito ang tablet kay Bella. Sa screen, isang video file ang nakahanda. Pinindot ni Bella ang play. Ang eksena sa parke. Ngunit iba ito. Ito ang buong kuha, malinaw, hindi putol-putol. Nakita niya ang pagtakbo ni Miggy. Nakita niya ang humaharurot na motorsiklo. At nakita niya si Marco na parang isang bala na tumakbo, hindi para saktan si Miggy, kundi para iligtas ito. Nakita niya kung paano nito niyakap ang bata, kung paano nito ginamit ang sariling katawan bilang panangga habang gumugulong sila sa damuhan. Napahawak si Bella sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang video na ipinadala sa kanya ay isang kasinungalingan. Isang malupit na pag-edit. May isa pa po, sabi ni Paolo, habang nangingilid ang luha sa mga mata ni Bella. Nag-swipe si Paolo sa screen. Isang dokumento. Isang sinumpaang salaysay. Ang testimonya ng lalaking nagmamaneho ng motorsiklo. Inuupahan po ako ng isang babae na nagpakilalang si Katrina Leviste, basa ni Bella sa isip. Ang utos po sa akin ay takutin lang ang bata, gumawa ng eksena na mukhang aksidente para mapaniwala si Miss Reyes na si A. Buenavista ang may kasalanan. Binayaran po ako ng malaking halaga. Si Katrina. Ngunit hindi pa doon natapos. At ito po ang pinakahuli, bulong ni Paolo. Ito po ang totoong dahilan kung bakit kayo umalis 6 na taon na ang nakalipas.
Binuksan niya ang isang email thread. Ang mga email sa pagitan ni Katrina at ng abogado. Ang tungkol sa humanitarian aid. Ang tungkol sa anonymous benefactor. At ang nakasulat na kondisyon, the primary beneficiary's immediate family must sever all pre-existing romantic ties. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Bella sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Bawat isa. Ang sakit ng kanyang ama. Ang itulong mula sa isang key foundation. Ang masakit na paghihiwalay nila ni Marco. Ang 6 na taon ng pagkamuhi ni Marco sa kanya. Ang eskandalo sa media. Ang patibong sa parke. Lahat ay konektado. Lahat ay gawa-gawa. Lahat ay plano ng isang babae. Si Katrina. Nabitawan niya ang tablet. Napaupo siya sa sahig. Ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng napakaraming taon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Umiyak siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang napakalalim na sakit at pagsisisi. Ang lalaking kinamuhian niya ay biktima rin pala. Ang lalaking tinakbuhan niya ay ang lalaking dapat sana ikasama niya sa pagharap sa lahat. Naiwan si Paolo sa pintuan, binibigyan siya ng espasyo. Nang bahagya siyang kumalma, iniabot nito sa kanya ang isang maliit at simpleng cellphone. Iniwan po yan ni Sir Marco bago siya umalis sa opisina. Isang numero lang po ang nakalagay dyan. Ang sa kanya. Lumipas ang 2 araw. Isang hapon, sa dalampasigan ng Batangas kung saan nagsimula at natapos ang lahat, naghihintay si Marco. Nakaupo siya sa buhangin, nakatingin sa papalubog na araw. Wala na ang mamahaling damit, ang kumpiyansa ng isang si. Ang naroon na lang ay isang lalaking naghihintay, hindi alam kung darating ba ang kanyang hinihintay. Maya-maya, narinig niya ang mga yapak sa buhangin. Lumingon siya. Si Bella. Naglakad ito palapit at umupo sa tabi niya. Ilang minuto silang hindi nagsalita, pinapakinggan lang ang ugong ng alon. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya kay Bella, ang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi na niya tinatago. Patawarin mo ako, Bella, sabi niya, ang boses ay mahina at basag. Sa lahat. Sa pagiging bulag. Sa hindi pagtitiwala sa'yo. Sa planong paghihiganti. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Patawad. Hindi sumagot si Bella. Tumingin lang ito sa kanya, pinag-aaralan ang kanyang mukha. Ang mukha ng lalaking minahal niya, sinaktan niya at sinaktan din siya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso at puno ng isang tanong na mas mahalaga pa kaysa sa nakaraan. Marco, sabi nito. Handa ka na bang maging isang tunay na ama? Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng business world at ang eskandalo ng mga Buenavista ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, mga bagong chismis. Si Katrina Leveste ay nawala na parang bula matapos harapin ang maraming kaso mula sa mga investor na kanyang niloko. Ang Buenavista Holdings ay may bago ng pamunuan. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ngunit sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Batangas, isang bagong mundo ang dahan-dahang nabubuo. Isang umaga, ang amoy ng sinangag at pritong isda ang gumising kay Marco. Hindi na ito ang amoy ng mamahaling kape sa kanyang penthouse, kundi ang amoy ng tahanan. Paglabas niya ng kanyang maliit na kwarto, na nasa isang guest house na katabi lang ng bahay ni Bella, isang pamilyar na eksena ang kanyang naabutan. Papa, sira po yung gulong ko, sigaw ni Jamie, itinuturo ang kanyang maliit na bisikleta. Si Marco, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, ay ngumiti. Lumuhod siya, hindi na iniinda kung madudumihan ang kanyang damit. Halika, tingnan natin. Baka kailangan lang ng konting hangin. Sa loob ng 6 na buwan, ito na ang naging buhay niya. Ang mga board meeting ay napalitan ng pag-aayos ng mga sirang laruan. Ang pagbabasa ng stock market reports ay napalitan ng pagbabasa ng mga fairy tale bago matulog. Ang pagsakop sa syudad ay napalitan ng pag-aaral kung paano maging isang ama. Hindi ito madali. May mga araw na nararamdaman pa rin niya ang awkwardness, ang 6 na taon na nawala. May mga pagkakataong hindi niya alam ang sasabihin, hindi alam ang gagawin. Minsan, tinatawag pa rin siyang Tito Marco ng mga bata, isang paalala ng distansya na kailangan pa niyang punan. Ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, naroon siya.
Naghahatid sa kanila sa eskwela. Tinuturuan silang maglangoy. Nakikinig sa kanilang mga kwento tungkol sa mga kaibigan at mga pangarap. Araw-araw, ipinapakita niya, hindi sa salita, kundi sa gawa na narito siya para manatili. Si Bella naman ay dahan-dahang ibinababa ang mga pader na matagal niyang itinayo. Ang trust fund na iniwan ni Marco ay hindi niya ginalaw. Patuloy siya sa pagtatrabaho bilang doktora sa kanilang maliit na community hospital. Ang gusto niya ay isang simpleng buhay para sa kanilang mga anak, isang buhay na hindi nakadepende sa pera. Ang relasyon nila ni Marco ay isang tahimik na sayaw. Walang pilitan, walang mga pangakong hindi pa kayang tuparin. Isang pag-unawa na ang sugat ay kailangan ng panahon para maghilom. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, sa bawat ngiting ibinabahagi nila habang pinapanood ang mga bata, ang sugat ay unti-unting naghihilom. Isang hapon, habang papalubog ang araw, dinala nilang 5 ang isang malaking saranggola sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan sila minsan ay nagsumpaan at naghiwalay. Papa, mas mataas pa, sigaw ni Leo habang hawak-hawak ni Marco ang rolyo ng sinulid. Miggy, hawakan mo ng mahigpit, tawa ni Bella, habang tinutulungan si Miggy na ayusin ang buntot ng saranggola. Si James naman ay abala sa paggawa ng sandcastle, panakanakang tumitingin sa lumilipad na saranggola, isang malaking ngiti ang nasa kanyang mukha. Tumayo si Marco at Bella, magkatabi, habang pinapanood ang kanilang 3 anak na nagtatawanan at naghahabulan sa buhanginan. Ang saranggola ay sumasayaw sa hangin, isang makulay na simbolo ng kanilang bagong simula. Ang hangin ay amoy alat at pag-asa. Nilapitan ni Bella si Marco at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Isang simpleng gesto, ngunit para kay Marco, ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kontratang napirmahan niya. Tumingin siya kay Bella. Ang babaeng minahal niya, sinaktan at muling natagpuan. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot o galit. Puno na ito ng kapayapaan. Masaya sila, bulong ni Bella. Tumango si Marco, pinisil ang kamay nito. Masaya tayo. Tumingin siya sa paligid. Sa papalubog na araw na nagpinta ng kulay ginto sa kalangitan. Sa 3 batang lalaki na tumatawag sa kanya ng si Papa. Sa babaeng katabi niya, na ang kamay ay akmang-akma sa kanya. Ang lahat ng yaman na nawala sa kanya ay walang-wala kumpara dito. Ang kapangyarihan ay pansamantala. Ang mga gusali ay maaaring gumuho. Ngunit ito ay totoo. Ito ay panghabang buhay. Inakbayan niya si Bella at isinandal nito ang ulo sa kanyang balikat. Marco, bulong nito. Aysan. Salamat. Hindi na kailangang itanong ni Marco kung para saan. Alam niya. Para sa pagbabalik. Para sa hindi pagsuko. Para sa pagpili sa kanila. Ito pala ang tunay na yaman, bulong ni Marco, hindi sa kanya, kundi sa hangin, sa dagat, sa buong mundo. Ngumiti si Bella. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag pa rin ng araw, tulad ng sakupas na litratong itinago ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang alaala. Ito na ang kanyang katotohanan. Ang kanilang katotohanan. Sama-sama. Buo. Isang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Bella. Isang kwento ng paghihiganti na naging paghahanap at isang paghahanap na nauwi sa pagkatagpo ng tunay na tahanan. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, maraming salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pag-iyak, at sa bawat pintig ng puso ni Marco, Bella, at ng kanilang 3 anghel. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay sa mundo ng sakit, ng pagpapatawad, at ng walang katumbas na pag-ibig ng isang pamilya. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga sandaling kapiling natin ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ay ang susi na nagbubukas sa pinto ng kapayapaan. At ang pag-asa, kahit sa pinakamadilim na gabi, ay laging sisikat na parang isang umaga sa dalampasigan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan?
Nais naming marinig ang inyong boses. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong scriptwriter, na nagsasabing hanggang sa susunod nating kwentuhan. Paalam.